Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah aqidah, tinutuloy pa rin natin yung chapter 22 ng Kitabut Tauhid. Babu ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, jilabut tauhid, wasadduhu kulla tariqin yuwassilu ila syirk. Kabanata tungkol sa pagmamalasakit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa tauhid, o yung kanyang pagsisikap patungo sa tauhid, at ang kanyang pagsasara sa lahat ng landas o daan patungo sa syirk, patungo sa pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon yung isang hadith, si Ali bin al-Husayn, ano na siya? Kumbaga, tabi'ut tabi'in. O tabi'in pala. Tabi'in siya. Kasi sina Al-Hasan at Al-Husayn, nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bata pa sila. So nung pinanganak si Ali bin al-Husayn, hindi na niya inabutan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nabutan daw niya yung isang lalaki na pumasok sa isang parang butas, papasok dun sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi dati pang may pader na doon, sa Masjid an-Nabawi, na pinaligiran na ito ng pader, yung libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinaligiran na ito ng pader. Pero merong lalaki na pumasok doon. At nakita ito ni Ali bin al-Husayn at pinagbawalan niya ito. Tinawag niya ito at pinagbawalan niya. Pero yung lalaki na ito pumasok at doon siya nagdua sa loob ng libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi sa kanya ni Ali bin al-Husayn, nung pinagbawalan niya ito na gawin ng bagay na yun, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi. So, nais ba ninyo na iparating ko sa inyong isang hadith na narinig ko mula sa aking ama? Narinig niya mula kay Al-Husayn. Sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Narinig niya ito mula sa kanyang tatay, si Al-Husayn, narinig naman niya ito mula sa kanyang ama na si Ali. Na mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattakidu qabri idan wala buyutakum kuburan wasallu fa inna taslimakum yabliguni ayna ma kuntum. Huwag ninyong kukunin ang aking libingan bilang id, bilang lugar na bumabalik-balik kayo rito, o kaya ay gagawin ninyo itong lugar na kayo ay nagtitipon, o kayo ay nagdiriwang, o kayo ay nagsasaya. Yun ang tinukoy dito. Na ito yung ginawa ng tao na ito. Kumbaga, maaaring nalaman din ni Ali bin al-Husayn na hindi lang ito isang beses na ginawa ng lalaki, o maaaring ang may iba pang gumagawa nito, kaya nabanggit niya itong hadith na ito na may kinalaman doon sa nangyari na yun. Huwag ugaliin ng tao nababalik-balikan ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kung ano pa mang kadahilanan. Kahit pa para magdua. Kasi nga yung dua, kung nais ng tao na magdua para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede naman kahit saan. Pwede naman kahit saan o namang panahon. Hindi natin kailangan pupunta doon sa mismong libingan ng sino man para magdua para sa kanila. Silbawa nga yung magdudua tayo para sa isang namatay na brother, hindi natin kailangan pumunta sa libingan niya para humingi ng tawad kay Allah para sa kanyang mga kasalanan. Kahit nasa malayo tayo sa kanya, maririnig ni Allah ang panalangin natin sa kanya o panalangin natin para sa kanya. Siyempre, kung ito'y pinagbabawal sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, edi mas bawal ito sa libingan ng hindi naman propeta. Kahit sino pa yun, nanay mo, tatay mo, asawa mo, anak mo, hindi mo kailangan pumunta doon para magdua.
At gayon din sa kahulugan nito, la tattakidu qabri idan, sa kahulugan na huwag ninyong babalik-balikan ang aking libingan. So ganun din, hindi natin dapat inuugali yung pabalik-balik sa libingan. Parang kupar. Pupunta sa sementeryo kapag araw ng mga patay, pupunta sa sementeryo kapag anniversary, pupunta sa sementeryo kapag birthday nung namatay. Wala nang silbi lahat yun. Wala nang silbi lahat yun. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa iba pang mga tao. At yun nga yung sumunod na nabanggit na sa hadith, wala buyutakum kubura, huwag ninyong gagawing parang libingan ang inyong mga bahay. Ibig sabihin, huwag ninyong hahayaan na walang gawaing pagsamba na ginagawa sa inyong mga bahay. Kasi sa mga libingan, bawal magsala, bawal magbasa ng Quran, bawal gumawa ng iba pang mga gawaing pagsamba. Ngayon yung bahay na walang ginagawang ganito, yung tao nanonood lang ng TV, o kaya naglalaro lang, o ano pa mang ginagawa niya na wala namang kinalaman sa pagsamba, parang ginawa niyang sementeryo yung kanyang bahay, na walang gawaing pagsamba na ginagawa rito. Ibig sabihin dito, yung kabaligtaran dito. Sasikapin natin sa lahat ng pagkakataon na sa bahay, makakapagsala tayo rito, lalong-lalo na sa kalalakihan. Sa mga babae, sa bahay sila magsasala, di ba? Pero sa kalalakihan, mainam din ang magsala ng sunnah sa bahay. Lalong-lalo na kung yung qiyamul layl, yung witir, yung qiyamul layl, yung tahajjud. So, buhayin natin ang ating mga bahay nang hindi ito nagiging parang libingan sa pamagitan ng pagsasala rito, pagsasagawa ng sala dito. Siyempre, pagbabasa ng Quran, dikir, at iba pa. Yung pagpapatugtog ng Quran, yung nga may babala yung mga scholar dito. Kasi katulad ng kung paanong, di ba yung mga dinidisplay ng mga pangalan ni Allah, mga aya ng Quran, dinidisplay sa mga bahay na iniugnay na ng mga tao, dito yung paniniwala na parang ginawa na nila itong pampaswerte. Pag nagsabit ka raw ng Ayatul Kursi, walang papasok na demonyo. O kapag naglagay ka ng yung mga kung ano pang aya ng Quran, merong ganitong mangyayari, may swerte o may mawawala yung malas. Hindi itong layunin ng Quran. Hindi dinulot ni Allah na ang Quran ay magiging agimat, anting-anting, pampaswerte o ano paman. Kaya ang Quran, binabasa natin, kinakabisado, inuunawa, isinasabuhay. Doon tayo makakakuha ng baraka, ng biyaya mula sa Quran, hindi sa pagsasabit ng Quran. Kaya nga, di ba, natalakay na natin ito, na mayroong pagbabawal ng mga scholar sa ganitong mga dekorasyon na yun nga, nauso sa maraming mga masjid at kahit sa mga bahay, pero mas mainam na iwasan ang mga ito. Dapat yung mga masjid hanggat maaari ay simple lang. Simple lang ang mga masjid, inshallah. Siyempre, maaari ding mangyari na yung mga tao nagsasabit ng halimbawa sa mga negosyo nila, nagsasabit ng mga ganito rin, mga bismillah, mga aya ng Quran na pinapaniwalaan din nila na pampaswerte, sa pareho lang bawal din. At hindi sa sasakyan, halimbawa magkakabit yung brother ng sticker ng la ilaha illallah doon daw sa kanyang motor o sasakyan para daw swerte, hindi madidisgrasya. Sa pareho lang na mali na paniniwala yun. Ginawa ng anting-anting o agimat yung mga aya ng Quran. So minsan may narinig kasi ako, Egyptian doon sa Saudi. Ang daming nakadisplay na picture doon sa apartment niya, doon sa inupahan niyang bahay. Tinanong ko siya, ano yan? Ba't dami mo naman picture dito? Sabi niya, okay lang, walang problema yan kasi nagpe-play naman daw siya ng Quran. Hindi lang ako nakipagtalo kasi mahirap pakipagtalo sa ganung tao. Pero walang batayan yun. Ang anghel, hindi siya papasok sa bahay na may picture kahit mag-play ka pa ng Quran. Okay? At yung nga yung pagpe-play ng Quran, sa ilang mga pagkakataon, di ba?
Kaya ako nabanggit yun kasi dapat yung mga bahay natin, ginagawa natin dito yung mga gawaing pagsamba. O nagpe-play ka nga ng Quran, di mo naman pinapakinggan. Diba? Nagpe-play ka ng Quran pero scroll ka ng scroll sa Facebook. Tapos pinapanood mo yung mga babaeng kumikembot. Minsan teacher pa. Buti nga nawala na yung mga ganun eh. Yung teacher nasa loob ng classroom kung ano pinagagawa doon. Yung pala nagkaroon ng memo yung yung DepEd bawal na. So, walang saysay yung Quran na yun na piniplay mo sa bahay mo. Hindi yun may tuturing na pagsamba. Minsan meron ka pang makikita. O may Quran nga nagpe-play sa background tapos sila naman mag-asawa nag-uusap ng tungkol sa buhay ng iba. Nanlilibak sila ng mga tao doon sa loob ng kanilang bahay, lalakas pa ng boses, tuwing ang madadaanan mo, maririnig mo, ibang tao yung pinag-uusapan. Minsan, ikaw mismo yung pinag-uusapan nila, maririnig mo, lakas ng boses nila. Pero may Quran na nagpe-play, walang saysay. Yung Quran na yun. Hindi siya yung, kumbaga, na mapapabilang doon sa mga gawain na hindi magiging parang libingan yung ating mga bahay. Okay, hindi yun. Dapat talaga, pagsamba na consciously ginagawa ng tao, inshallah. Hindi yung nariyan lang. Kasi yung pagsamba kailangan may niyya. Okay? Kung merong Quran nagpe-play, tapos hindi mo rin naman pinapakinggan, inaabala mo lang yung sarili mo sa mga walang katuturang bagay, hindi rin yung pagsamba. Kung halimbawa nagpe-play ka ng Quran, minsan nalilingat ka kasi nga nagtatrabaho ka, di ba? May taong ganun minsan nagtatrabaho, nagpe-play ng Quran. Siyempre, hindi man lahat yung mapapakinggan mo, minsan nalilingat ka. Minsan nagpupukpok ka ng martilyo, hindi mo maririnig yung ayaw. Walang problema sa ganun. Pero yung nagpe-play ka lang ng Quran, tapos hindi naman kabanalan din yung ginagawa mo. Walang saysay. So 3 bagay yung tinukoy sa hadith na ito. Huwag nating ituring ang libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Eid na babalik-balikan o kaya dito tayo magdiriwang o magtitipon-tipon. Pangalawa, huwag natin gagawin parang libingan ang ating mga bahay na hindi tayo nagsasagawa rito ng mga gawaing pagsamba. Pangatlo, wasallu alayya fa inna taslimakum yabliguni ayna ma kuntum. Bumati kayo sa akin ng salawat dahil ang inyong pagbati ay nakararating sa akin saan man kayo naroroon. Nakararating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, yung meaning nito na nananalangin tayo para kay Allah ng pagdakila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay natutupad. Saan man tayo naroroon. Hindi natin kailangan pumunta sa Masjid an-Nabawi, doon sa Ar-Rawda, doon malapit sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makarating sa kanya yung ating salawat. Makarating sa kanya yung ating salawat nasaan man tayo. Katulad ng kung paanong makakarating kay Allah ang ating mga dua para doon sa namatay, nasaan man tayo. Hindi natin kailangan nandoon mismo sa harapan ng libingan para magdua para sa kanila. Kaya nga, yung mga pagbabawal, alhamdulillah, sa pagsasagawa ng mga gawaing pagsamba malapit sa libingan, ito ay saddud dari'ah, pagsasara sa mga pinto ng kasamaan. Pagsasara sa mga pinto ng kasamaan. Kasi kung titingnan mo, anong magiging kasunod? Kapag yung tao ay nakagawian niya na magdua malapit sa libingan. Nagdudua siya, hindi siya nagdudua doon sa nakalibing, nagdudua lang siya para sa nakalibing. Tapos yung mga pinagduduan niya, sinubok din siya ni Allah. Na yung bawat ipagduduan niya, na nandun siya malapit sa libingan, halimbawa libingan ng nanay niya, nagkakatotoo. Nagdua siya malapit sa libingan ng nanay niya na lumago yung negosyo niya, nagkatotoo. Samantalang yung dua niya na iba, na hindi niya ginagawa malapit sa libingan ng nanay niya, hindi nagkatotoo. Di nag-ugnay na siya ng paniniwala na dapat magdudua siya malapit doon sa libingan ng nanay niya kasi swerte. O kaya, baka iugnay na niya na yung nanay niya ay dahilan ng pagkakatupad ng mga dua na ito at iba pang mga paniniwala. So lahat ng ito ay pag-iingat ng Islam, ng relihiyong ito, siyempre ayon sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tao ay magtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yung
hadith na ito na natalakay natin tungkol sa pagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magmamalabis sa kanya. Yun nga, la taj'alu qabri idan, huwag ninyong gagawing id ang aking libingan at yung iba pang mga natutukoy. So meron ditong 6 na pangunahing mga aral. Una, an-nahyu an ziyarati kabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin maksus. Ang pagbabawal sa pagdalaw sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wajhin maksus. Wajhin maksus, ibig sabihin, ito lang talaga yung ano mo, pakay mo, yung libingan niya. Kasi pwede naman pumunta sa di ba? Sa Masjid an-Nabawi, pwede. Magsasala ka doon para magkamit ka ng malaking reward sa iyong sala. Kasi napagtibay sa mga hadith yung sala sa Masjid an-Nabawi ay merong iba't ibang mga ulat. May mga nagsasabing ulat na ito ay 500 na ulit o 1,000 at iba pang mga katulad nito. Pero ang ibig sabihin nun, marami ang katumbas na reward ng sala sa Masjid an-Nabawi kaysa sa iba pang mga pangkaraniwang masjid. Pero siyempre, pinakamarami sa Makkah, malapit sa Kaaba, sa Masjid al-Haram. Sa bawal yun. Iyan yung merit lang muna natin. Pangalawa, al-hattu ala salatin nafila fil bait. Ang paghihimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao ay magsala ng nafila, ng mga voluntaryong sala sa bahay, lalong-lalo na yung kalalakihan. Pangatlo, anna salatana wa salamuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam tabluguhu wa in ba'adna an kabrihi. Ang ating mga salawat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakakarating sa kanya, kahit malayo tayo sa kanya. Kahit malayo tayo sa kanyang libingan. Hindi natin kailangan pumunta direkta sa kanyang libingan. Pang-apat, an-nahyu an kasdil kubur li ajlis salati wad du'ai indaha. So pinagbabawal, ang pagbabawal sa pagkuha natin sa mga libingan na lugar ng sala at dua malapit dito. Kumbaga, pupunta tayo sa libingan para doon tayo magsala at magsagawa ng dua. Panlima, an kasdar rajuli al-kabra li ajlis salam idha lam yakun yuridul masjid min ittikadihi idan al-manhiyu anhu. So pinahintulutan naman ang pagdalaw sa libingan. Kung babati ka lang ng salam at hindi naman niya ito gagawing masjid o kaya gagawing lugar ng pagsamba. Number 6, pang-anim, an nakasdal kabri lis-salam idadakala al-masjid li yusalliya manhiyun anhu li anna dalika min ittikadihi idan. Ang sadyain ng tao na pumunta sa libingan na nasa loob ng masjid upang magsala rito ay ipinagbabawal din. Okay, so yung pang-anim, kumbaga yung libingan nasa loob ng masjid. So kung pupunta ka doon sa masjid na yun, actually kahit nga yung masjid na yun, kahit wala pang nagsasala doon, sabihin natin walang nagsasala, bawal yung libingan na naroon. Mas masahol, kapag pupunta ka doon, na ang layunin mo ay yung nakalibing talaga doon. O kahit magsala doon ay ipinagbabawal. So balikan natin number 1, an-nahyu an ziyarati kabri Nabi sallallahu alaihi wasallam ala wajhin maksus. So pinagbabawal na magiging special natin na layunin sa pagpunta sa Madina ang pagdalaw lang sa sementeryo o sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kung titingnan nga natin, di ba? Ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sasadyain mo na maglakbay patungo sa masjid o anumang masjid na gusto mong puntahan, lalakbayin mo ng malayo, gagastos ka ng pera
para lang puntahan yung isang sikat na masjid dahil mayroong sikat na vlogger doon, pupuntahan mo. Bawal na yun. Mas lalong bawal ito na libingan yung pupuntahan mo sa iyong paglalakbay. Kahit libingan pa yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung zahir doon sa hadith, la tatakidu kabri idan, wag ninyo kukunin ang aking libingan bilang id, lugar na binabalik-balikan. Pangalawa, al-hattu ala salatin nafila fil bait. Ang paghihimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala tayo ng sunna sa ating mga bahay, ito na yung kahulugan ng wala buyutakum kubura, huwag ninyong gagawing parang libingan ng inyong mga bahay. So magsagawa tayo doon ng mga pagsamba, inshallah. Actually, hindi lang sala, pati pagbasa ng Quran, dikir, dua, lahat naman na ito bawal sa libingan, pero pwede sa bahay. Kaya pag hindi mo ginagawa yun sa bahay, ginawa mong parang libingan ang iyong bahay. Pero syempre sa loob ng bahay, bawal din naman gawin ng mga ito sa loob ng CR. Okay? Bawal ito gawin sa loob ng CR. So yung mga pinagbabawal na gawin sa masjid, bawal din gawin sa lugar na may najis. CR, kulungan ng hayop na najis ang ihi at dumi nito at iba pang lugar na marurumi. Pangatlo, anna salatuna wa salamuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam tabluguhu wa in ba'adna an kabrihi. Kahit malayo tayo sa libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakakarating sa kanya ang ating mga salawat, ang ating mga pananalangin ng biyaya kay Allah para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi natin kailangan pumunta ng Madina para rito. At syempre, sa pareho ding kahulugan, kung tayo ay magdudua para sa sino mang namatay, hindi natin kailangan pumunta sa libingan niya para magdua para sa kanya. Kahit malayo tayo, pwede tayo magdua para sa sino mang kapatid o magulang, sino mang ninanais natin na magdua para sa kanya. Actually, itong dua na ito, not necessarily dua na yung mahaba. Actually, tuwing nang nababanggit yung pangalan, na-mention yung isang tao na namatay na mayapa na, halimbawa sabihin natin na rahimahullah, kahabagan nawa siya ni Allah, dua din yun, technically. Maikling salita, pero para kang nagdua kay Allah para doon sa tao na yun na siya nga ay kahabagan ni Allah. Diba yung mga namatay na, diba, sabihin natin na rahimahullah, dua din yun. So hindi natin kailangan pumunta sa libingan. Pwede tayo magdua sa iba't ibang mga paraan, kahit sa mga ganong pananalita. Number 4, an-nahyu an kasdil kuburi li ajlis salati wad duai indaha. So pinagbabawal ang pagtungo sa libingan para magsala at magdua malapit dito. So hindi ka nagdudua dun sa namatay, magdudua ka lang para dun sa nakalibing, pero yun mismo bawal din. Yun mismo ay bawal din. Lian nadhalika min ittikadi haidan wa min wasail syirk. Dahil ang paggawa noon, yung pupunta ka sa libingan at doon ka magdudua, ginawa mo ang libingan na yon na isang lugar na binabalik-balikan o lugar ng pagsamba o lugar ng pagtitipon at iba't iba pa. At ito nga ay kabilang sa mga wasail syirk, mga daan patungo sa syirk. Yung katulad ng sample na binigay ko kanina. Okay, so dapat iniiwasan ng tao ang bagay nito. Kahit gaano mo pa kamahal yung tao na yun na nakalibing doon, hindi ka pwedeng nandoon para gumawa ng mga gawaing pagsamba. Number 5, an-nakasdar rajul kabor li ajlis salam idha lam yakun yuridul masjid min ittikadihi idan al-manhiyu anhu. Si pinahintulutan ang pagdalaw ng lalaki sa libingan upang magsalam sa mga namatay. Assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal mu'minat. Ang kapayapaan ay sumainyo sa inyong mga nakalibing dito ng mga mananampalataya na lalaki at babae. Wa inna insyaallah lalahikun. At kami insyaallah ay susunod na sa inyo. Susunod naman kami na mamamatay at maililibing dito. So pwede yun. Siyempre, specifically, tukoy ang rajul, lalaki lang ang pinahintulutan na dumalaw sa libingan. Babae, hindi pwede. Kahit makikilibing, hindi pwedeng kasama yung babae. Lalaki lang dapat. Lalaki lang.
na pinahintulutan ito kung wala siyang layunin na gawin itong masjid at gawin nga itong bagay na o gawin itong lugar na kanyang binabalik-balikan para sa dua, para sa iba pang gawaing pagsamba na ipinagbabawal na gawin sa libingan. So pwedeng dumalaw sa libingan ang lalaki. Ang babae bawal talaga. Kahit ano pang layunin niya sa pagpunta sa libingan, bawal. Yung nga kahit ano ka lang dun, tagalinis ka dun, tagawalis, hindi ka dapat nandun. Hindi ka dapat nandun. Pang-anim, an nakasdal kabr lissalam idadakal al masjid lisalliya manhiyun anhu. So pinagbabawal ang pagtungo sa libingan na nasa loob ng masjid. Okay, so dadalaw ka dun para lang magsalam sa libingan na nasa loob ng masjid, bawal yon. At din kung gusto mo pumunta doon para magsala, bawal din. Huwag ka magsala sa masjid na merong libingan sa loob nito. Lian na dalika min itikadihi idan, dahil ito ay pagkuha din sa libingan na yun na nasa loob ng masjid na isang lugar na binabalik-balikan. So merong usapin dito, limada naw al-muallif at tahdiru min al-iftitani bil kubur wa akhrajahu fi abwabin mukhtalifa. Marami na tayong nadaanan na chapter 22 na ito. Pero actually sa mga tinalakay natin, sunod-sunod yung mga chapter tungkol sa libingan. Di ba dito? Yung chapter 22, wag natin kukunin libingan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na babalik-balikan. Yung 21, ang pagmamalabis sa libingan ng mga mabubuting tao ay nagiging dahilan na ang libingan na ito ay parang ginawa nating mga rebulto na sinasambaliban kay Allah. Yan yung chapter 21. At yung chapter 20, ang matinding pagbabawal sa pagsamba kay Allah malapit sa libingan. At chapter 19, yung dahilan ng kufur ng mga tao ay ang pagmamalabis ng mga tao sa mabubuting mga tao na nauna sa kanila. Lalong-lalo na sa libingan ng mga tao na ito. Sa lahat ng ito, sunod-sunod din may mga kinalaman sa libingan na kung tutuusin, pwede naman gawing isang chapter na lang. Pero ginawa pa niyang 4. Si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ginawa pa niyang 4 na chapter. Bakit? Kasi sinabi ni Sheikh Abdullah bin Jarillah, rahimahullah, liyakuna awqa'u fil kalbi wa ahsanu fit ta'limi wa adamu fit tarhib. So bakit pinag-iwahiwalay pa niya ito? Unang-una, para mas tumatak sa puso. Kasi ibig sabihin na kita natin yung iba't ibang anyo ng pagmamalabis sa libingan. Nakita natin. Kumbaga naging mas detalyado yung pagtalakay. At gayon din, mas madali itong mapag-aaralan kasi, kumbaga, pinag-aralan siya sa hiwa-hiwalay na mga mas maliliit na aralin na mas madaling matutunan kaysa yung isang mahaba o malaki lang na aralin na mahirap matutunan. At syempre, ito ay magdudulot ng mas matinding pagbababala sa mga Muslim, insyaallah. Na kumbaga napag-aralan natin ang lahat ng iba't ibang mga anyo ng pagmamalabis sa mga libingan. Alhamdulillah. So yung susunod, yung chapter 23, Babu Majaa anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan. Ang kabanata tungkol sa katotohanan ng merong ilang mga tao sa umma na ito ang sumasamba talaga sa mga rebulto. Muslim sila, sa pangalan, pero ang katotohanan niyan, sumasamba sila sa mga rebulto. Paano nangyayari ito? Tatalakayin natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.